Shoutout sa lahat ng kapatiran natin. Mayong buntag kanayong tanan. Pabilin ta sa to ang Revelation of Grace, no? Di man mo kuan akong kuan. Mayong buntag diha man. Sabi atas lain mo gani. Shout out to Madelisha o kay Jerry Bigay, no? Kang Ruminani vlog. Mayong buntag sa tanan na to. Di man mo kuan ako kuan. Di ma-open. Balik tayo. Sa Mateo 1:17, nagpadayag nga dunay 42 ka henerasyon nga gihisgutan sa Biblia. Apan kung ato kining himay-himayon sa pagtuki niini gikan sa unang henerasyon kang Abraham, adunay 14 ka henerasyon ngadto kang David, adunay 14 ka henerasyon hangtod sa paglalin nila ngadto sa Babylonia, hangtod kang Kristo adunay 14, apan kung siksikon o tinagsaon pagsusi adunay 41 lang ka henerasyon hangtod kang Jesus. Kinsa ba ang ika-42 na henerasyon? Kini ang Revelation of Grace. Kauban si Brother Pong Impang, magatuki niini ang revelasyon sa grasya sa Dios. Revelation of Grace. Matag Domingo na 14 ka. Salamat kay Jem Truser, no? Shout out sa lahat ng kapatiran naton kay John Biloy, no? Kumusta John? Napabakas Bohol. O shout out kay Pastor Boboy. Tugnaw na Pastor Boboy, no, sa Hamilton, Canada. Kang Sam Rizabal, no, sa Ontario, Canada. Kumusta? O kang Shelo sa Michelle, kang Kohi o kang Jid. Bisan pa kang Pari Samputon, no, sa Melbourne, Australia, o kang Marie Samputon o sa tanang kauban diha, kang Gia o kang Daryl. Kumusta? Mga kaigsonan, usa ka dakong pribilehiyo nga atong siksik o ma-scrutinize ang kahimtang sa atong panahon, mga igsonan. Usahay ang atong perception nagdepende sa nagporma na to, no? Gitawag nagyatsar sa Hebro, no? We are formed in the mother's womb, we are formed from the dust of the ground. Pero kanang tanang porma igsoon, wala, lain-lain na ito perception. Kaya lain-lain man ang forma. Sa relihiyon, lahi-lahi ang gapurma na to. Kung nagdako kang baptist, mo na ang gapurma ni mo. Kung nagdako kang Pentecostal, lukso sayaw yun, no? Charismatic. O depende mo na nga mingon ng Dios sa dihang maminyo ka diha sa tiunay. Live your parents nga nagpurma ni mo and cling to your wife. Cling to the one when you are united, no? Matod pa sa Biblia, he that joined to God, joined a one. So originally, we are created in the Spirit, no? When God created man, He created man like Him. He created man in the Spirit, no? Espiritu ang Diyos nga nagtrabaho, Espiritu ang iyang gigama, iyang gitrabaho, o miresulta diha sa Espiritu. Pero sa diha nga mobiya ka sa presensya sa Espiritu sa Ginoo igsoon, mo na your exile, no, from spiritual dimension. O ang mahitabo nato ang mabilin ang atong senses, ang atong
carnal mind, ang atong mind, will, emotion, no? So sa Genesis 4 verse 16 migsoon, Cain departure from God's presence signifies the spiritual exile. So cut off from divine presence and fellowship due to his independent decision to act on his own. Muna, ang akong nahibawan sa una ni Cain, bagabon, nawala, na Samuel bilibit, naglakaw-lakaw, wala. Tinood na. Tinood na sa spiritual side, may John. Pero in the mind, will, and emotion, Cain is very kanang ang iyang pinsarmento perfect, may John. So nawala siya, karo parehara ko na sa tao nga natulog, igsoon, namatay ba? Kay sa Greek word kanang namatay, natulog ra man na, no? Siya Lazaro, mingon si Jesus, wala siya mamatay, natulog. Kay dili man mamatay ang tao, no? Death is illusion. Kay ang spirit, ang tao nga gama sa espiritu, so dili siya mamatay. Ang mobulag rata sa dust of the ground, o niya mo nang gitawag natulog. Mo nang si Jesus dito sa cross, natulog siya. Namatay siya sa cross, it means sa original Greek iso natulog siya. Og siya na natulog siya, gidughang ang iyang kilid, miagas ang dugo ug tubig. Si Adam natulog pod. Silang natulog, deep sleep matud pas Biblia. Halalom nga pagkatulog. Mga kaigsunan, gikuha sa iyang walang gusok ang female side, may igsoon. O niya mo to ang babae, female side, the church, no? O niya mo na nga hangtod karon wa pa kamata. Na usahay naatay mga damgo nga usahay gusto tang magmata na lang para ang damgo dili matuman. Lay patsyon ka, pusilon ka, mo na nga magampo ka nga, may tag damgo ra ni, may tag makamata ko. Hindi kamata nimo, oy, praise the Lord, no? It is like Cain, may John. When Cain left from the presence of the Lord, Genesis 4:16, igsoon, ang iyang fellowship sa espiritu, because fellow silang gihuyop niya sa Dios ang iyang nyuma, igsoon, doon na parang hiusa, no? Union by fusion. Muna nga after killing Abel, silang gipatay ni, kaya ang utok ni Cain, igsoon, ang nagaliwaros ang senses na, ang anong nana siya heartaches, nana siya hatred kay dawata. Sa to ba ang naglihok niya ang iyang senses. Muna kung mo tanawon, after killing Abel and receiving God's judgment, ang judgment na igsoon, nahimo siyang bagabon, nahimo siyang layaw, may igsoon. Ngano man, Cain choose to dwell in the land of Nod, no? Gipili niya ang pagpuyo dito sa yuta sa Nod. Ang Nod, mga kaigsunan, ang kahulugan sa Nod is wandering. Ang original nga meaning sa Nod means wandering and exile. So to build his own city and establish an independent human civilization away from God's direction, may John, away from God's direct influence. Ato ba, wala na influensyang Dios in the spiritual side, wala na. Gigamit lang niya ang emotion para tanahon nga naay Ginoo. Manang gamit siyang music. Dili ta against og music, may John. Ako kada buntag mo kanta ko igsoon kay exercise ba sa cardio, no? Naside ta nga sa diha nga makadungog tag nindot nga music mo, epekto gyud ato emotion, may John. Pero mga kaigsoon, ang gibuhat ni Cain, igsoon, gigitik niya ang mga tao. He settled down to Nod and establish human development, establish, mga kaigsoon, the human society. Gigitik niyang dunggan sa mga tao, pinagi sa musika, pinagi sa awit, pinagi sa pagbati, igsoon. Bahala og way Ginoo basta na ay pagbati, will and emotion. Muna nga, this act by Cain reflects humanity, fallen's nature, and the futility of seeking security and peace apart from God's will, no? Nalayo siya, wala sa Dios, may igsoon. Ang tao wala, ang nag-iral niya will, mind, and emotion, may igsoon, no? Muna nga, sa kada Domingo na to, ang gairal na dili espiritu sa Dios, will, mind, and emotion. Mo na nga mingon si Jesus sa John 4:19 nga mingon ang babae, our forefathers worship in a mountain, no? Mingon si Jesus, time will come that no worship in that Gerizim, no worship in a mount
shrine of Mesopotamia, no? Wala na, may John. Wala magpasabot. It means nga kung diha na ka sa espiritu, wala na will, mind, emotion nga. Kabuoto na to ang Ginoo pinagi sa atong pagbati. Kabuoto na to ang Ginoo pinagi sa atong gunit ito sa atong dugan, mga kaigsonan. Mga kaigsonan, it reflects humanity fallen, pagkahulog sa tao, and futility and seeking security and peace apart from God's will, no? Wala sa kabubuton. The key aspect of Cain's departure and life in Nod, mga kaigsonan, gitawag ng spiritual separation. Espirituhanong pagkabulag, igsoon. So Cain departures from the presence of the Lord was not a merely geographical move, dili physical, mga igsonan, but spiritual alone. Spiritual one, mga igsonan, signifying a break in his relationship with God and severing of the flow of God's life. So it means, mga igsonan, independence from God. Mo nang gitawag unsa nang kaso ka nang mo separar ka, may igsoon, no? Mo nang gibuhat ni Adam, no? His act of building a city in his own name. Tanawar gud, may igsoon, he settled down to Nod, he established a city, he built a city. When he built a city, he named after mga kaigsonan sa iyang mga anak. He named after his name, may igsoon. So act of building city in his own name, sa iyang pangalan. Ang tanang syudad dito sa Nod, mga kaigsonan, gipangalan siyang anak. Gipangalan sa anak nga si Enoch. Oh, ya si Enoch nang anak. Ang anak niya si Tubal. O ya si Tubal mao'y founder sa strings. Dili tagin sa music, usbon ako, dili tagin, we love music, mga kaigsonan. Pero kung mo na itong gamiton to contact God, to connect to God, mga kaigsonan, that is will, mind, and emotion. It was attempt to establish human-centered, tawhanong direktiba, independent civilization, rather than relying on God, mga kaigsonan. The land of Nod, the name Nod itself means wandering. Diyan gikuha ang Samuel believe it, wandering or exile. Cain's choice to settle there reflects his restless. Wala man siya ipahulay, wala naman siya sa... Kay matod pa, if you are in the spirit, peace and joy. If you are in the flesh, it will kill you. It will paranoid you. Mabalaka, kahadlok, pagpatay, pangawat, pangabugo, kasuko, kaligutgut. Mao na ang mahitabo, igsoon, if you're controlled by your mind, will, and emotion. Nga naman, tungod kay carnal mind ang nag-iral. Ang carnal mind, mo na nga, Cain's choice to settle their reflex. Tungod sa iyang walay pahulay nga kahimtang and strange state, apart from the blessed region of Eden, ang kalinaw sa paraiso, ang panalangin sa paraiso, ang kapahulayan sa paraiso nindot kay igsoon, no? So wala sa pahulay, mga kaigsoon. Muna nga dito siya sa wandering, exile. Ang iyang kaugalingon, mga kaigsoon, ngadto sa Nod, futility of earthly security. Muna, the establishment of the first city in Nod demonstrate the human tendency so on to seek security and stability. Yang giplastar, he settled down gani through their own efforts. Wala na ilabot ang Ginoo. Gigamit niya po ng ngalan si Ginoo aron makita niya ang panginahanglan kay ang tao mo kalinaw man nga kita usay ang simbahan atong gigamit nga refuge. Pagabot simbahan malinaw maputa. Masulban man po ito problema. Labi ngampuan ka ni Reverend Cartagena, tanggal ang tanang kabalaka. Pero pagawas ni Maigsoon, balik yapon nga naman, wala man, restless man. Doon ay strange state nga itong gipuyan nga wala tay kapahulayan, makaigsonan. Muna nga, the highlight of the ultimate futility and finding true peace on security apart from God, ang consequence na naigsoon is miss the mark, hamartiya, sin, maigsoon. So Cain's journey to Nod serve as testament to the desire, to the dire consequences igsoon of sin and disobedience. Muna leading to separation from God's divine favor and a life marked by alienation. Wala yun siya igsoon. Parehara ko na nga ang katapusan nga kaaway sa gingon sa Bible ningon ni Paul is death.
Sa ang tao matulog na, wala na, dili na kakontrol ang mind, will, emotion. No? Ang kalainan sa taong naghigda nga wala na ang mind, will, and emotion, ang iyahang kahimtang in the spirit na. Matod pa sa Ecclesiastes 12 verse 7, ang tao nga mubulag na siyang lawas, mubulag na sa dust of the ground, back sa naghuyop niya, balik sa naghuyop. Kinsa man ang naghuyop na to ang Dios. He breathed the breath of life, He breathed the pneuma. No? Creation means cut out, set apart, or impart Himself. Sa ito man, ibalik ang original na itong kahimtang in the Spirit, and in the Spirit is peace, igsoon. Muna nga, wala na. Napabalay gahom ang pagbati. Kung nakisakit nga cancer, nga mo-atake niyo, grabe ang atake. Kung mamatay na, kung matulog na kaigsoon, maka-atake pa ba rin, wala na. Victors na. Muna nga, once nga ang tao mubiya na sa iyang mind, will, and emotion, mubalik na siya sa espiritu, yeah, victor na siya. Muna, the last enemy is death. Muna, mintras napataning kalibutan na igsoon, normal gina siya nga tarantado ta, normal gina siya nga mabalaka ta, normal gina siya nga doon tay grabe nga handuraw o gumunhap sa kinabuhi igsoon. Pero ang sekreto ingon ni Pablo, walk in the Spirit, so that you will not fulfill the lust of the flesh. Nasaid ko nga doon na tayo daghang mga problema. Nasaid ko nga daghan tayong kabugat. Pero makaigsonan, pamalandong panagsa. Mingon, ang Joshua 1:8, meditate the word day and night. Once you meditate igsoon, you close your eyes and meditate that you are not separated, that God lives in you, that Christ is the hope of glory. Christ is the riches and the treasure inside of us. Siya ang paglaob sa kinabuhi, may igsoon. And we are united with Him. We are not separated, igsoon. Dili ta separado. Wala ang Dios sa layo. God is omnipresent. God is everywhere. Naa siya sa imong sulod. Matod pa, the Word become flesh and dwells among you. Nipuyo na siya nato. Muna nga, kinahanglan dili ta ma-stress, igsoon. Kaya ang stress, naara na siya sa mind, will, and emotion. Nanas pagbati, nanas kabalaka, nanas kahadlok, may igsoon. Muna nga, ako, naghinahinay ko og giveaway igsoon. Mitas buhi pa ta, we can enjoy life with a mystic awareness in the conscience of Christ. Christ is our consciousness. Christ is our, muna ming si Paul, let the mind of Christ be in you. Tuguti ang hunahuna. Kay kung dili ang hunahuna ni Kristo may nag-iral nimo, carnal mind will attack us. Muna ang gihimo ni Pablo, Pedro. Mingis Pedro, dili ka na mahimo, Ginoo, mag-agi sa kong kamot. Nga naman, ang iyang will, powerful kay igsoon. Pero mingis Jesus, get behind me, Satan. Paalayo, Satanas. Your mind is not of God. Si Peter is not Satan, igsoon. Satan means adversary, but the mind of Peter. Ang hunahuna ni Pedro. What is that mind? Carnal mind. Flesh. Hunahuna sa unod. Mayson, dili na to kalikayan ang mga hagits kinabuhi. Tinood na siya, pero relax. Be careful for your heart. Wala masuko ang Diyos nimo. Hebrews 8 verse 12, Insa, I remember your sin no more. Ang relihiyon nag-atake na to kada Domingo. Hadlokon ta. Mingon ang relihiyon gumugunaw ng mundo. Balik na kayo. Wala ta mawala, igsoon. Mubalik ka sa Ginoo, wala ka mawala. He lives in you. Mingon siya, kung makaandam na kung luna lang kaniyo, John 14. Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sila na, makaandam na siya, mahugasan na niya, matulog siya sa krus, inikatulog niya, dughagon niyang kilid, pag dughang, muagas ang dugo, mo'y naglimpyo without sharing of the blood, there is no forgiveness, gihugasan niya, bisag unsa ka itom, bisag unsa ka pula sa imong sala, paputiyon niya siya sa niebe, o ang dugo nga miagas, makaigsonan, mao kadto ang kinabuhi. Tungod kinatulog si Jesus sa krus, aron kita mabuhi, igsoon. Og mingon siya, I will never leave you nor forsake you. Siya, kung makaandam na kung luna lang kanimo, mubalik ako, muhana ako kanimo, I will come to you. Aron dili ka na biyaan nga ilo. Dili you ka na ko biyaan nga ilo. Siya, I will not leave you orphan. Ako gamahan mo puyo nimo. Og siya naa sa imong kinabuhi karon. Ayaw hukmi ang imong kaugalingon, igsoon. Gihigugma kaniya. You are beloved. From the disruption of the world, He chose you.
He love you very much. Jeremiah 33, He love you with everlasting love. Kana everlasting wala na siya katapusan. Muna nilang kukutob igsoon din nilang ta og kape ta karong buntaga.